Okay, let's go. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pabati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programa ang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo po napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating pong live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang sa inyong mga cellphone ang PBS eBox Radio app. Well, ngayon po ay today is a very historic day, July 6, 2026, sapagkat ito po ang simula ng ikang impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte. Kauna-unahang pagkakataon po na may impeach o may lalagay sa isang impeachment trial ang Vice Presidente ng Pilipinas. May mga nauna na po kasing mga impeachment trial, katulad po ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, impeachment trial ni dating Justice Chief of course yung ating dating Renato Corona, yung ating dating Justice Chief Renato Corona, and of course syempre ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay inaantabayanan sapagkat marami po tayo. Batay na rin po sa ilang mga pag-aaral at survey na lumabas noon, inyo pong matatandaan, maraming mga kababayan natin ang gustong malaman ng katotohanan sa likod ng mga aligasyon dito kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang impeachment trial. Justice, transparency, and accountability ang hinahanap po dito ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat sa ating Filipino diaspora at mga overseas Filipino workers natin spread all over the world. Okay? So binabantayan po natin ang unang araw na ito. So mahigpit na po ang mga pagbabantay ng ating mga kapulisan sa vicinity ng Senado. Gayun na rin ang preparasyon sa loob mismo ng Senado. Ang tanong ngayon, gaano kahanda ang ating prosecution panel para sa araw na ito, unang araw na ito, at gaano na rin ang kahanda ang mga senator judges natin for the start of the impeachment trial. Para po dyan, makakasama natin sa panig po ng House Prosecution Panel ang advisor, kanilang advisor ng House Prosecution Panel. Makakasama po natin si former congressman at ngayon ay tumatayong advisor ng House Prosecution Panel. Walang iba kundi si former congressman Robert Ace Barbers. Okay? So tingnan po natin at antabayan natin at makakasama na po natin siya. Alright. Nasa linya na po natin nasa linya na po natin si Congressman former Congressman Robert Ace Barbers, ang tumatayo po ngayong House Prosecution Panel Advisor para po dito sa unang araw ng ating impeachment trial. Okay? Magandang umaga po, Congressman Ace Barbers. Good morning. Good morning, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong buntag. Mayong buntag, Congressman Ace, at isang malaking karangalan na makasama ka namin muli dito sa ating programa. Alright, so hindi marami kang naka-line up na interview for today, pero thank you so much for indulging us, Kong Ace. Malaking bagay sa amin yan. Alright, Kong, anytime. Matanong lang namin, siguro umpisa namin ang pagtatanong.
Gaano kahanda ang ating prosecution panel for the first day ngayong araw na ito, July 6, para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Well, handang-handa rin no, ang ating mga prosecution. Ang buong panel o panig ng prosecution ay matagal na pong naghahanda no, dito sa paglilitis na ito na magsisimula ngayong araw. In fact, we call this week, no, tinatawag natin itong linggong ito ay linggo ng paglilitis, linggo ng ebidensya. No? So dito makikita natin na after itong araw na ito ay kung gaano kahanda no itong ating prosecution panel sa paglalatag ng mga witnesses at paglalatag ng mga ebidensya na tatalakayin dito sa korte. Speaking of that, Kong Ace, nagre-request ang Senado sa panguna ni Senate President Win Gatchalian na kung maaari bawasan yung araw ng trial. Pwede bang i-accommodate ito ng House Prosecution Panel? Well, yan hindi pa po napapag-usapan ng prosecution panel, but siguro baka ngayong araw na ito, pagkatapos nitong trial mamaya, no, 2:00 ng hapon, baka sa mga ganitong oras, pinag-uusapan na rin yan ng ating mga public and private prosecutors. Napakahalaga kasi nung puntong paglalatag ng ebidensya at ng mga witnesses. So, I'm sure, if they will accommodate the request of the court, palagay ko mapagbibigyan sila kung sakasakaling meron talagang pwedeng ibawas doon sa number of trial days. Alright. Does the House Prosecution Panel expect the appearance of Vice President Sara Duterte? Well, siya po inimbitahan no doon sa letter at order ng pre-trial order ay sinasabi po doon na naimbitahan ang ating pangalawang pangulo na mag-attend ngayong araw na ito. At so far, wala pa pong confirmation kung siya po i-attend. Pero what is important, Ray, no? Hindi naman yung dahil the rules naman, yung rules ng ating impeachment court ay ina-allow naman na siya ay i-represent ng kanyang abogado. Pero ang napaka-importanting punto dito ngayon ay mag-uumpisa na yung trabaho ng korte at yung constitutional process will proceed. And hopefully, ito ay pagpapakita din ng fairness at saka respect sa due process. Yun. At isa sa mga binabantayan dito, kung magagawa bang mabuksan itong BIR box, mapagdidesisyon ng kaya ngayong araw na ito. Alam mo, napaka controversial yung box na yan meron pong order, no? Meron pong sinabi si Senator Lacson at si Senator Escudero, kung hindi ako nagkakamali, na ibalik muna ito sa House of Representatives, no? Pagtatago nito ay ibalik muna sa House of Representatives kasi hindi pa naman ito pinag-uusapan. But sabi ko nga, kapag dumating yung appropriate time, ipepresenta ulit ito, i-offer ulit ito bilang ebidensya at sana pag na-offer ito ay matanggap ito ng impeachment court bilang isang ebidensyang gagamitin dun sa Article 3. Pero marami nagtatanong kung Ace, gaano ba ka-importante yung BIR box na yan at kinakailangan? Kasi sa Congress pa lang, talagang sinubukan ng buksan to, kaya nga lang hindi nabuksan, di ba? Kaya naipasa sa impeachment trial court. Gaano ba kahalaga itong laman ng BIR box na ito in connection with the assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente? Well, in fact, ang ano niyan, doon sa pre-trial, no, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence, no. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi, no. But sabi ko nga, napakahalaga nitong records na ito dahil doon mo makikita yung full picture nung financial records ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang husband, no? Kung yung bang na-declare nila na net worth o yung income ba na kanilang dineclare matches yung assets at saka yung transaction, yung mga financial transactions o hindi. So napakahalaga din ito dahil ang artikulong yan o articles of impeachment na yan ay nagsasaad ng violation sa unexplained
wealth, no? Mhm, mhm. So napakahalaga nito, Ray. Okay. So, sa puntong ito, kung Ace, ang ating prosecution pa together with the private prosecutors. Kasi may mga instances na may magkakaparehas sila ng ano ng mga witnesses, no? Witnesses. Oo. Yes. Will this not hindi ba ito magkakaroon ng problema kung pareho sila halos lahat ng witnesses Oo, hindi naman. Normally nangyayari po 'yan sa korte, no, yung pareha sila ng witnesses, iba naman yung anggulo na patutunayan ng bawat panig, no? Mhm. So I guess hindi siya magiging problema at this Mm. point, Ray. Pero may makikita na ba po ba tayo ngayong araw na ito, July 6, na witness sa stand sa trial sa impeachment trial court? Siguro wala pang mangyayaring presentation ng witness ngayon. Ngayong araw na ito, naka-devote ito dun sa, of course, yung opening statement, no, ng dalawang panig, yung depensa, yung prosecution at saka yung depensa. Tapos nandyan yung enter of plea ng ating akusado o ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte. And then yung pagre-resolve ng mga issues na tinake up during the pre-trial conference, gaya ng sinasabi mo nga, yung common evidence ba, hindi magkakaproblema? Ano ba yung mga i-admit ng korte na mga present na mga ebidensya at witnesses during the pre-trial conference? At saka yung mga motions, yung mga legalities na ika nga. Okay. Alright. Now, alam ko naman kung Ace at alam ng mga nakikinig at nanonood sa atin na you are a veteran lawmaker. At talagang you have this experience sa House of Representatives. And you have been through siguro ilang mga impeachment. Kasi marami na rin naman tayong pinagdaan ng impeachment trial. Impeachment trial ni former President Joseph Estrada, kay Renato Corona, kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. I think dumaan din siya doon. Yes, Ngayon, yes. with that experience you have as a lawmaker, ano ang advice na naibibigay mo sa House Prosecution Panel, both sa mga kongresista natin sa House Prosecution Panel at maging sa private prosecutors? Well, ako sa ang aking lang advice na mabibigay, siguro dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya na kung saan ito ay maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa. Pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon. Kaya nga kailangan maganda yung paglalatag. And I'm sure yung ating mga magagaling na mga abogado na at mga congressman na magagaling dyan, meron na silang hinanda. No? At tagal na nga sila naghahanda tungkol dito. So, pangalawa, syempre, as much as possible, kailangan yung naiintindihan ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan. Dahil nga masalimuot itong proseso ng impeachment, siguro dapat yung language na nagagamitin yung relatable o yung ika nga, yung madaling maintindihan. Kasi kagaya ko, hindi naman ako abogado. Minsan, meron din ako mga tanong doon sa mga technical words and terms. Perfect. Tama po yun. Kasi yun ang talaga, ang tututok kasi dyan, Kong Ace, di ba? Mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Oo, talagang sila ang talagang dapat matuto tungkol dito at malaman kung ano ba itong usapin ng impeachment. Bakit kailangan ito? Ano bang kahalagahan nito sa ating buhay araw-araw? Ano bang kahalagahan nito sa ating gobyerno, etc. etc. Alright. Kung iiwanan ko muna itong impeachment trial, if you would allow me to ask a separate question labas sa impeachment trial. Kasi itong INC nagsagawa ng di ba, ng biglaang protest rally nitong mga nakalipas na araw at merong isang pahayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at according to that statement, and I quote, sabi niya, ituloy nyo lang yan, meaning yung protest rally. Anong reaction nyo dyan, Kong Ace? Hindi ko alam kung hindi ko rin narinig yan at kung sino nagsabi at saan galing, no? Siguro it's better na hindi natin muna komentahan yan o mag-comment tungkol dyan kasi hindi ko alam kung saan galing yung kwentong yan. No?
So mahirap rin na mag-comment ako kasi hindi ako sure kung totoo bang sinabi Yes, niya yan, totoo, kung sino oo. nakarinig, paano niya sinabi, etc. etc. Alright. Well, well taken po kung Ace. So kung Ace, sige. So ngayong araw start po mga 2 o'clock ang magi-start ang impeachment trial po. Yes, 2:00. Kaya inahikayat natin yung ating mga kababayan na kung maaari manood sila nitong trial na ito. Kasi napakahalaga ho nito sa buhay ni Juan de la Cruz. Kung ang ating bang gobyerno ay tumutupad sa alituntunin ng ating saligang batas, ang ating bang mga public official ay truthful at may respeto sa sinasabing rule of law, kung ang ating bang mga mambabatas ay nagpapakita ng pagrespeto rin sa sinasabing accountability o pananagutan. So ito ay napakahalaga, Ray, dapat tingnan ito at panuorin ito ng ating mga kababayan. Alright. With that, Kong Ace, maraming salamat po, Congressman Ace Barbers at House Prosecution Panel Advisor po. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Kong Ace. Maraming salamat, Ray. At sa uulitin, huwag kayong magsasawa. Thank you. Thank you very much. Ang ating pong former Congressman Robert Ace Barbers na ngayon po ay tumatayong House Prosecution Panel Advisor. Ngayon po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Senator Erwin Tulfo at tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo. At parang Ray, magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa iyong programa ngayong umaga. Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapaunlak. Today, July 6, 2026, start na po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, gano'n na po kahanda ang Senado, especially kayo po, tatayong mga Senator Judges for today, mamayang 2:00 ng hapon po, Senator Tulfo. Unahin ko na muna siguro yung physical preparations ng Senate. Yung aming session hall ay kinonvert na yon as an impeachment court. So yung mga upuan, babaguhin, and then yung mga visitors, limitado lang dahil expected na maraming mga bisita. Yung mga prosecutors at saka defense, maraming mga bibit-bitin yun ng mga alalay.
So kami ay limited din sa aming mga staff, 2 hanggang 3 staff lang ang pwede namin papasukin. Yung Senate media na dating allowed sa loob ay hindi na allowed, bagkus ay kukuha na lang sila ng live feed mula doon sa Senate official videographer. So naka-standby ang ating mga mamamahayag sa kabilang kwarto. So gano'n na magiging senaryo. Sa labas naman, paring Ray, ay may additional augmentation mula sa Philippine National Police that expected na maraming crowd, both sides, ang SARA supporters at saka ang yung mga sa kabila naman. So talagang mag-augment at ilang libong pulis ang i-deploy dyan sa paligid ng Senado. Heightened alert din po ang buong Senate security namin, just in case lamang po. So lahat po ng papasok doon kailangan po ng ID, lalo na po yung mga papasok po doon sa impeachment court, sa session hall, ay bibigyan po sila ng ID na nakalagay po for impeachment trial. Okay. In preparations naman po sa atin, sa inyong lingkod, ay over the weekend po tayo po yung nagbasa-basa. Napakarami talaga, paring Ray, voluminous yung document, 1,000 plus yun. Hindi natin kayang tapusin yun kahit masabihin natin 1 taong kung babasahin. So, as we go along na lang, ilalabas natin yung mga binders, mga folders, at babasahin natin dahan-dahan. Pero nakita na natin yung mga articles of impeachment na kailangang sagutin ng defense na inilatag ng prosecution. Alright. Nakapag-desisyon na po ba ang mga senators who will be the presiding officer? Si Senator Win, si SP Win na po ba o si Senator Chis Escudero? Yun po, na si Senator Win po ang nagsalita po nung Friday. Sinabi niya siya po ang tatayong ikang presiding officer po talaga. So, as it stands po, hanggang kahapon po, hanggang Friday po, hanggang ngayon. As a matter of fact, hanggang ngayong umaga, siya po yung ating presiding officer. Okay. Pero do we expect po, in-expect nyo ba, Senator Erwin, kung darating, magpapakita si Vice President Sara Duterte? We're hoping po na darating, pero kung hindi naman po, prerogative din po niya yan. Pwede naman pong attorney lang po niya ang mag-a-attend kasi tatanungin lang naman po kung guilty or not guilty. Yun lang naman po, parang sa mga trial po, di po ba, tinatanong agad ng judge kung ano po ang stand. Siyempre, expected po na sasabihin po not guilty, then tuloy po yung trial po. Ito pong isa pang mainit na pinag-uusapan yung sa BIR box, Senator Tulfo. Will the Senate, as Senator judges, na mag-decide kaya ngayong araw na to open the box or keep it sealed o ibalik sa House of Representatives? No po, napag-usapan na po yan on Friday na wala po kaming karapatan po dyan. So might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami bolt o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution. Kasi kung hindi na po binuksan yan, bakit po kami magbubukas po dyan? Nasa Constitution naman po yan. Nasa rules po yan. Hindi natin pwedeng basta-basta buksan po yan. Bubuksan lamang po yan kung executive session po. Pero gayon pa man, medyo ang consensus po ng majority. Well, lahat na po nag-attend po ng caucus nung Friday, kasama po ang ilang minority, hindi po bubuksan yan. So, ibabalik po natin yan sa kinaukulan, which is the BIR. Okay. Alright. So, mayroon po ba tayong ine-expect na maugong din po kasi, Senator Tulfo, na baka may lumabas ng warrant of arrest o laban kay Senator Rodante Marcoleta. Will that have an effect sa pagiging sa impeachment court kung sakali? I don't think so po. Not necessarily, Ray. Kasi kung may warrant man po siya, siya po ay senador pa rin. I guess he can still attend the hearings, this impeachment trial. Not unless pag nagpalabas na po ng suspension order, kagaya po kay Senator Jinggoy, may kaso po si Senator Jinggoy, nasa custody po ngayon ng BJMP, matapos po siyang arestuhin sa kasong plunder, siya po suspendido. Suspendido po, ibig sabihin, hindi po siya pwede mag-attend ng mga activities sa Senate. Si Senator Marcoleta naman, if ever na may warrant po,
kailangan po muna ng suspension order. Natanong na rin po ako niyan, ay sabi ko, kung wala naman po suspension, bakit hindi po pwedeng umattend? Hatid po siya ng BGMP sa Senate. Pero kung may suspension order, hindi po siya pwede rin pumasok, mag-attend po ng any activities po dyan sa Senate. Yun. Sige, at pasensya na po kayo at naabala namin kayo, at pero bago ko bitawan, ano pong mensahe ninyo sa publiko at maging sa ating Filipino diaspora at mga OFWs na nakikinig at nakatutok sa inyo ngayon, Senator Tulfo? Siyempre po, lahat po yung ating pong atensyon ay mafo-focus po sa mga hearing po sa mga darating na araw. Pero sana lang po na we just have to be more productive pa rin po. Wag lang po tayong tumutok, gawin po natin parang telenovela o pelikula po yung hearing na yan. Bagkus ay dapat po ay focus din po tayo sa mga trabaho natin kahit hindi po tayo, wala tayong kinalaman ho dyan. Let's do our work. Pangalawa, let's pray po siguro kahit kung anong relihiyon ka man dyan. Sana hindi ito maging dahilan para lalo tayo maging watak-watak kasi as of now, magulo po di po ba? May grupo po dun sa kabila, may grupo dito, may dun sa kanan, may sa kaliwa. Sana po with this, we just keep on doing our job. And the end result, mga Pilipino naman po tayo, whether acquit po yan or convict po yan, we have to move on. We cannot just, hindi po dapat tumigil yung ating mundo, ang ating bayan because of this incident. Like I said, kung after several months of hearing, ang decision is acquittal or conviction, let's move on po siguro dahil we're in one boat po we're one ship po tayo. At saka dapat po hindi po tayo, lalo na po yung mga officials po natin, mga politiko natin, like let's not forget po na hindi po tayo senador ni ganito or government official ni ganon, di po ba? Tayo ay government official, tayo po ay opisyalis ng taong bayan. Hindi po ng isang grupo, hindi po ni president o ni vice president, hindi po tayo ganon, o tayo po ay mayor, bata tayo ni gobernador, dapat po hindi. Dapat it should be, tayo po ay mga nasa gobyerno, tayo po ay tao, ang boss natin po ay hindi isang tao, kundi ang buong sambayanan. At it doesn't matter kung anong color, di po ba? Kung hindi green, hindi pula, dapat po ang ating loyalty po ay sa konstitusyon, kami po, mga government officials, lalong-lalo po sa taong bayan. The loyalty should be sa taong bayan po. Ayun po. At saka sa konstitusyon. Hindi po sa isang tao kung sino nakaupo dyan, kung sino namumuno dyan. No. It shouldn't be like that. Dahil ang kaya po kami nailagay dito, nailuklok po dito is because doon po sa tao na binoto po kami. Doon po sa mga appointed naman, na-appoint po kayo ng appointing authority because binoto rin po ng taong bayan yan. Therefore, yung kanyang power po nag-emanate sa taong bayan din. Di po ba? Kung Pangulo man po yan nag-appoint sa inyo, do not forget na yung loyalty is dapat sa konstitusyon, dapat sa taong bayan, not doon sa appointing authority. Kung governor man po yan, nag-apply ka ng trabaho sa office of the governor or office of the mayor, the loyalty should not be with the governor or the mayor. The loyalty should be with the public because yung public na yon ang nagboto doon sa nag-appoint sa iyo, nagpasok sa iyo ng trabaho si governor, si mayor. Siya po, yung tao, yung taxpayers, ayun po, yung bottom line. With that, Senator Tulfo, very well said. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much. Maraming salamat, paring Ray. Good morning. Good morning. Ating pong butihing Senator Erwin Tulfo, siya rin pong tumatayong Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinggil po sa paghahanda ng Senado ngayong araw na ito para sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At kanina po napakinggan po ninyo yung unang dalawa nating panayam mula kay former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo pong Prosecution House Panel Advisor ngayon. And of course kay Senator Erwin Tulfo na siya naman po tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at magiging bahagi ng ikang Senator Judges para po sa impeachment trial court ngayong araw na to, July 6, 2026. Mga alas hapon po magsisimula ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte around mga 2 in the afternoon. Pero bago pa nagsimula ang impeachment trial mamayang hapon, matindi na po ang ginagawang preparasyon ng Senado sa loob ng Senado tulad na nabanggit ni Senator Erwin Tulfo. Lalo na yung setup na sa loob ng Senado maging sa labas ng plenary hall ng Senado. So yung media na usually kumo-cover sa loob ng plenary ng Senado sa labas muna dahil maglalagay sila ng mga monitoring equipment doon sa labas. Doon na lang nakamonitor at kukuha ang ating mga kasamahan kapatid sa media kasi yung sa loob ng plenary maraming mga taong papasok sa loob. Siyempre yung dala ng yung mga tao mula sa prosecution panel both from the House of Representatives and from the private prosecutors and of course sa side din ng defense panel. Marami-rami rin po yan. And of course, yung mga staff pa ng ating mga senators being senator judges. Sabi nga ni Senator Tulfo, mukhang tigalawan na lang yatang staff muna ang pwede nilang dalhin sa sobrang dami ng tao sa loob sapagkat bukod po sa mga taga-House Prosecution Panel, both sa House of Representatives at sa private prosecution at sa defense, meron din pong iba pang mga stakeholders na papasok at darating. Kasi meron din pong inalat para sa publiko. Kung sinong gustong manood, pwede. Kaya lang, parang limitado yung seats. So makikita natin, jump pack siya. Tuwing naman magkakaroon ng impeachment trial sa Senado, laging maraming tao. Talagang tinututukan po yan. Pero this one, itong impeachment trial na ito, kay Vice President Sara Duterte, this is the very first impeachment trial against a sitting Vice President. Meron na po tayo tulad po na nabanggit ko, meron na tayong mga naunang impeachment trial before. Like yung kay former President Joseph Estrada, di ba? May mga nag-walk out pa nga doon. Naalala ko yung impeachment trial na yun dahil sa envelope na hindi nabuksan. Okay? Pero nagkaroon din naman ng nagkaroon din naman ng verdict doon sa impeachment trial which led to the matatawag ba nating
Yeah, marami nagsasabi na it was EDSA DOS. No, pero kung ano man ang tawag doon, it led to the ouster of former President Joseph Estrada from Malacanang. Okay? Kaya nakaupo si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. She was then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung na-unseat, na-oust si former President Joseph Estrada as President sa Malacanang, by law of succession, si Gloria Macapagal Arroyo, si former President Gloria Macapagal Arroyo, which was then the Vice President, ang tumayong presidente. Pumasok na presidente. At nung nagkaroon ng another election, yung succeeding election, national election, tumakbo ulit si former President Gloria Macapagal Arroyo for the position of Chief Executive, which is the President, at nanalo naman siya. Kaya kung all in all lang, bibilangin mo yung term niya, yung term na naiwan ni former President Joseph Estrada, plus yung term ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nakaano rin si former President Gloria Macapagal Arroyo, I think 9 years in office, okay, as President. Yung 3 years niya assumed the presidential office upon the ouster of former President Joseph Estrada, and then nanalo siya doon sa election for president, kaya naging presidente tuloy-tuloy yung term niya. And then meron pang iba, 'di ba? Si Renato Corona, si Chief Justice Renato Corona. Si Department of DOJ Justice Corona, na impeach din 'yon. Okay? And of course, marami pa. Kilala nyo ba si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez? O si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, na-impeach din yon. Okay, kaya lang talagang na siya if my memory serves me right, nagkusa na siyang mag-resign o mag-retire sa service, Pero dumaan din siya sa impeachment process. So, this is not the first time, pero itong first time na to in the history of sa Pilipinas, first time na Vice President naman ang may impeach. So, napakahalaga matutukan po natin ito, mga kababayan, itong impeachment trial na ito. Mahalaga na matutukan natin ito sapagkat dito natin, sabi ko nga, marami pong mga kababayan natin, batay na rin sa mga survey na mga lumabas noon. Marami po tayong mga kababayan na gusto talagang malaman kung ano ba ang katotohanan. Gusto nilang malaman kung ano ba ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung maling paggamit ng confidential funds, yung kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos, at kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? And of course, marami pang iba, yung mga unexplained wealth. So maraming nakabatay po lahat yan sa doon sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice President. Pagkakataon na ito ng Vice President Sara Duterte na sagutin point by point, linawin point by point sa impeachment trial court. Hindi lang sa impeachment trial court, kundi sa harap ng mamamayang Pilipino. Okay? Itong mga aligasyong ito para once and for all malaman ang katotohanan at hintayin natin ang magiging verdict ng impeachment trial court. Pero sabi ko nga, kanina nga, tanong ko kay Congressman Ace Barbers, tulad nung hinihirit kasi ni Senate President Win Gatchalian, kung maaari, bawasan ang trial dates kasi napakahaba po ng mga trial dates na inilatag both ng prosecution panel at ng defense panel. Alam naman natin na bukod sa pagiging impeachment trial court, marami pang tungkulin ang ating mga senador bilang mga lawmakers, tulad ng pagpasa ng mga batas na kinakailangan din pong maipasa para po sa kapakanan ng ating sambayanan, ng ating ekonomiya. Hindi lang dapat nakatutok sa impeachment trial. Alright? So antabayanan po nyo yan. At later on, tinututukan din natin ang sitwasyon, tumututok din tayo ng sitwasyon sa labas ng ating bansa. Ito po ay may kinalaman dito sa super typhoon na si Bobby. Okay? Itong si super typhoon Bobby
nitong weekend ay ika nga lumakas, naging super typhoon at sinasabi nga po ng ibang mga weather forecasters, yung mga international weather monitoring system, ang lakas nito, baka ito na raw po yung pinakamalakas na bagyo ngayong taong 2026. At itong bagyong ito ay nanalasa na dito po sa Marianas Island. Okay? Kasama na po yung Saipan, Tinian, and of course, samdam din yan sa Guam. Marami po tayo mga kababayan sa Guam. At ito pong super typhoon Bobby na to, expected, sabi naman sa panig naman ng ating Pag-asa, ang sinasabi po ay inaasahang papasok ito Martes ng gabi or Miyerkules ng madaling araw. At hindi man ito tansya nila, ang forecast nila, hindi man ito tatama o magla-landfall sa Pilipinas kasi magre-recurve ito at ito ay dadaan sa northern portion ng Pilipinas, I think sa northern tip. Mararamdaman ito ng Batanes, pero ang initial na forecast nito Taiwan ang landfall nito o makakaramdam talaga ng total na pananalasa ng bagyong si Bobby. Si Bobby pag pumasok sa ating area of responsibility ay tatawaging Inday. Yan, Inday. So dalawa yung binabantayan natin ngayon. Si Vice President Sara Duterte, kilala rin sa tawag na Inday, at itong si Bobby pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility tatawagin ding Inday. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Well, syempre, isa pa sa mga tinututukan din natin, yung pong naging matagumpay na official state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. At dito, naging successful ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Canadian Prime Minister Carney together with other Canadian business leaders. At dito na matagumpay na nakakuha ng investment commitments ang Pangulo sa mga Canadian investors, especially when it comes to energy cooperation, sustainable energy cooperation. Kasama na rin of course ang business process industry. Kasama na po diyan yung minerals, critical minerals. Yan, and meron ding aspeto ng mining. So bilyong-bilyong piso po o Canadian dollars ang na-invest, ito equivalent to billions and billions of pesos. At lahat ito ay all geared para po makapag negosyo ang mga Canadian investors dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, marami na rin pong mga investments dito ang bansang Canada. Kaya lang, doon sa naging pagtungo ni Pangulo sa Canada, nitong July 1 hanggang July 4, lalo pa hong naging interesado ang mga Canadian business leaders to expand their investments dito sa Pilipinas. At magandang balita po yan para sa creation ng trabaho dito sa ating bansa. Alright? Para makapaglikha ng karagdagang trabaho para dito sa mga manggagawa natin, lalong-lalo na dito sa ating isa pinagmamalaki natin at ginagamit nating laging pang business pitch. Itong young workforce natin. Kasi marami po tayong mga workforce taon-taon. Marami tayong gumagraduate sa ating mga paaralan, sa ating mga kolehiyo. They're all looking for jobs. Totoo naman po yun. Yung nga pong iba, karamihan nag-abroad na lang dahil wala nga pong makitang trabaho o nahihirapang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. And these investments from investment commitments from Canadian investors will help at least address, makapagbigay ng karagdagang trabaho para sa ating mga manggagawang Pilipino. At syempre, bukod po dito, inaasahan din natin makakatulong sa ating ekonomiya, para lalong tumatag ang ating ekonomiya. Okay? Sige. So we're still tinututukan po natin ngayon itong Guam, itong ating itong bansang Guam. Kasama na po yan. Ulitin ko dahil dito sa super typhoon na si Bobby. Ayan, Bobby. Okay? Ngayon, matindi po kasi ang tama nitong si Bobby. Dito sa Marianas Island, sa Rota, dumaan din yan, naramdaman din yan sa Saipan, and of course sa Guam, naramdaman din yan. Ngayon, after ng Marianas Island, after ng area na yan, after ng Marianas Island, after ng Saipan, after ng Guam, ang direction po niyan, ulitin ko para makapag-prepare na rin po tayo, direction po niyan, papasok ng Philippine Area of Responsibility o ng PAR. Once na pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR, tatawagin na po yan ng Pag-asa na Inday. Pero super typhoon pa rin ang inaasahang lakas niya. At ito po ay, ulitin ko ito po ay hindi inaasahang magla-landfall. Pero ito ay didikit ng gusto sa area ng Batanes. Kaya lang, sa sobrang laki po ng super typhoon na ito, hahatakin niya yung habagat. Hahatakin niya ng matindi yung habagat. At kapag hinatak po ng matindi ang habagat, syempre, ang dala po niyan, matinding pag-ulan. At syempre, pagbaha.
Okay? Matinding pagbaha. So, kailangan maganda-handa na po tayo. Mabuti na yung handa, di ba? Kaysa doon sa nagkakagulatan. Kaya yung ating mga local government units, maging dito sa Batanes area hanggang sa Region 1, Region 2, maging dito sa mga eastern, sa mga western part ng Pilipinas, western regions, ay naghahanda na rin po kasi pag dumating po ang habagat, ang unang-unang dadaanan yan is yung western, di ba? Western regions ng Pilipinas. So, naghahanda-handa na rin dapat yung ating mga local government units dyan. At ang DSWD natin, always prepared naman po yan. Nakamonitor lamang po sila sa mga sitwasyon na maaaring mangyari habang papalapit itong Super Typhoon Bobby sa ating Philippine Area of Responsibility. Marami tayo, ulitin ko kasi tinututukan din natin ang Guam. Particular itong ating Philippine Consulate General sa Agana, kasi marami tayong marami tayong mga kababayan dyan sa Guam, mga Filipino na ika nga po naninirahan na nagtatrabaho na dyan sa Guam. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Na tayo, global na tayo, kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at ngayon nasa linya naman po natin ang ating Professor Louie Checa Montemar. Si Professor Louie Montemar, makakasama po natin ngayon sa ating programa para po naman sa pananaw ng isang sociologist at isang political analyst dito po sa unang araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Prof. Louie Montemar, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa lahat. Thank you very much, Prof. Louie, sa pagpapaunlak po muli. Alright, today is the first day, sabi nga na, very historic itong araw na ito, kasi this is the first impeachment trial sa isang Vice President ng Pilipinas. Yes. Okay. Yes. Alright, so bilang isang sociologist, how should the Filipino people, how should the Philippine society imbibe this or internalize this very historic day na to, Prof. Montemar? Napakaganda ng tanong dahil unang-una yung kahalagaan nito sa lahat, no? Ano ba ito para sa atin? Para sa akin bilang isang sociologist, bilang isang ordinaryong mamayan na rin, may dalawang mahalagang dapat tandaan dito. Unang-una, ito ay usapin ng pagiging accountable or pagpapanagot sa liderato. Yan ay essential sa isang demokrasya. Pangalawa, bilang ako'y isang mamayan, gaya ng lahat na nakikinig dito, ito ay kinakailangan aral sa atin na hindi sapat na bumuboto lang tayo. Kailangan in between elections, pinag-aaralan talaga kung anong ginagawa ng ating mga binoto. At kung sila ay may hindi ginawang hindi maayos, kailangan silang mapanagot. Okay? Mm-hmm. So yun po, aral ito sa demokrasya at sa ating karapatan bilang mamamayan. Okay. So, ibig sabihin, ito bang araw na ito, would you think will be etched forever sa annals of Philippine history? Well, tignan natin kasi mahirap magsalita kung saan patunguhan lahat ng ito. Pero the mere fact na nagsimula tayo ng isang proseso na maaaring may malaking impact sa magiging kinaharap natin ay maganda talaga. Mm-hmm. I'm sure this would be etched in history as the
sinabi mo na kanina kasama, no, ito ay unang-unang pagkakataon na isang vice president ang involved. Tayo ay nag-impeach siya ng isang presidente dati, pero hindi na kompleto nga yung proseso, di ba? Dahil si Erap hindi naman talaga natapos yung proseso niya. Siya ay dahil siya ay nag-resign. Okay. So ito, sana mapakita na pwede mabuo yung proseso. Alright, do you think tututukan ng gusto ng ating mga kababayan from the start till the end? Ganito ba ang kasi maraming nagsasabi, nako, meron na namang drama-rama sa Senado. Ganito ba ang tingin ngayon ng ating mga kababayan, ang Philippine society sa nangyayari ngayon sa Senado? Sa pinakahuling mga ulat ng mga survey na nilabas ko sa usapin na ito, 76% ng ating mamamayan ang nagsasabi na nais nila na may magkaroon ng impeachment trial. Hindi dahil sila ay anti o galit sa ating nakupong Vice President, kundi nais na lang malaman ng katotohanan. So whether ikaw ay kampi o hindi kay Sara Duterte, ikaw ay makikinig. Kasama ka sa napakaraming makikinig. At ang maganda rito, kumpara sa panahon ni Erap, no, mayroon tayong social media na mas aktibo ang mga tao sa internet. Magiging magandang platform ito para mas makapakita na mas marami kung ano ba talaga nangyayari sa isang impeachment proceedings. Dati kasi umasa tayo sa broadcast ng TV, no? At saka sa mga dyaryo ngayon, dahil may live streaming na, uso na ang Zoom at iba pang platforms, ang TikTok, mas marami makakaalam kung ano nangyayari at paano madadala ang proseso. Ayun, tama yung nabanggit mo, Prof. Montemara, kasi noong impeachment trial ni former President Joseph Estrada at saka ni Hello, medyo choppy, sir. Opo. Okay, sige po. Well, tulad po na nabanggit nyo kasi, yung mga naunang impeachment trial. Hello. Okay. Kamusta po, Prof? Clear ba? Clear po ba? Hello, medyo nawala. Sige, babalikan natin si Professor Louie. Yan, nabala lang yung ating linya. Pero we will try our best to call him back. Okay, sige. Well, sa puntong ito kasi, yung sinasabi ni Prof. Louie, yung paggamit ng social media, okay? Napaka halaga. Napakahalaga kasi katulad ng mga naunang mga impeachment trial, hindi natin na-experience yung TikTok, Facebook page, 'di ba, mga post reels, walang ganoon, wala pang masyadong social media. Umaasa lang tayo noon sa broadcast, sa radyo at saka sa TV, 'di ba? So ngayon, marami na tayong choices, no? Meron tayong social media. Alright. Ayan, nagbabalik na si Professor Montemar. So, so ganito, ito bang social media na nabanggit mo kanina, Facebook page, TikTok, Instagram, 'di ba, YouTube, mga reels, this will play a vital role compared dun sa mga naunang impeachment trial. Correct. So how will this influence society? Well, unang-una, tingin ko maraming mas magiging interesado at matututo sa proseso. Bahagi sa akin, ang tingin ko talaga dito bilang guro at bilang mamaya na rin. Kasi ang media ay sabi nga yung fourth estate, di ba? Ang tingin sa mga eskwelahan, ito ang lugar kung saan tayo natututo sa lipunan. Pero bukod sa eskwelahan, mahalaga yung media dahil dyan yung public in general. Kahit di ka napag-aral, kahit di ka formal na estudyante, mula bata, matanda, nasa internet ngayon. Kaya lahat tayo matututo ko sa pagiging mamayan. At kung ano ba talaga ang ginagawa sa isang impeachment trial. Kahit yun lang, paralo na tayo di ba? Lahat tayo may access, oo. Alright. Kumbaga, very transparent. Magiging dapat transparent siya. Hello? Dapat maging transparent. Ano po? Yes, Ray, hello. Yes. Ayan, sige. Ayan, sige. Medyo, alright. Pero, Prof, last question na lang. Ano ba ang bilang isang sociologist? Nawala na naman. Okay, sige, mukhang nahihirapan yung ating signal. We'll try again. Last question na lang para kayo, Professor Montemar. Mahalaga itong susunod kong tanong kasi si Professor Hello, yan, nagbabalik. Hello, Prof, narinig niyo na? Yan, okay. So, last question na lang, Prof. Louie. Yes. Alam ko, sociology,
tsaka political analyst ka sa PUP, and you teach to students, college students at sa iba pa. Ano ang pinakamahalagang mensahe na sinasabi mo sa mga sociologists and Maaari students? bang ulit natin ang tanong at hindi ko nakuha. Medyo choppy. Alright. Ano po yung mensahe ninyo sa mga estudyante, sa mga college students, sa mga tinuturuan nyo, sa mga ganitong pagkakataon para dito sa impeachment trial? Ay, sorry. Talagang malabo. Alright, sige. Malabo, Ray. Sige. Alright. Malabo. Alright. Sige, medyo bitawan na natin. Talagang nahihirapan yung signal kay Professor Louie Montemar. Pero at least meron tayong mga nakuhang mahalagang impormasyon mula kay Professor Louie Montemar, ang ating sociologist at isang political analyst. Nagtuturo siya sa Polytechnic University of the Philippines. Yan. Alright. So, mahalaga. Kaya sabi nga nila, tama nga naman yung sinabi ni di ba? Ni Professor Montemar. Hindi katulad po nung mga naunang impeachment trial. Wala pang wala pang social media, di ba? Wala pang wala pang Facebook, wala pang Instagram, wala pang Twitter, wala pang YouTube, di ba? Yung Twitter tuloy X pala. Dati Twitter, ngayon X, di ba? Walang ganon, di ba? Wala mga Facebook broadcast, di ba? Walang ganon. Dati umaasa lang ang taong bayan sa mga lumalabas sa mga radyo, sa telebisyon. Ngayon, meron ng iba pang mga media outlets na pwede mapagkunan ng sources tulad ng sabi nga, social media. Pero having said that, dapat maging maingat din po tayo sa pagtutok sa social media. Kasi hindi naman po lahat ng lumalabas sa social media ay totoo or nagsasabi ng katotohanan. Marami pong lumalabas sa social media na mga fake news or mga propaganda para isway ang paniniwala at atensyon ng publiko sa kanilang personal o sa kanilang sinusuportahan na organisasyon o tao. So maganda po na tutukan din natin yung content ng mga social media na lumalabas. Huwag tayong basta-basta naniniwala doon sa mga lumalabas sa mga social media apps, lalo na sa mga personal blogs, medyo mag-ingat din po tayo kasi baka mamaya hindi naman po talaga nakabase sa katotohanan o sa factual information yung mga lumalabas doon. So it's also, although it's nice to have the social media sa mga ganitong pagkakataon para mas dumami yung outlets na mapagkukunan ng impormasyon, hindi lang sa radyo, sa telebisyon, kundi sa social media. It is also very prudent for us and we must be discerning and prudent dun sa mga impormasyon na lumalabas sa social media. Especially kung nanggagaling sa, kung hindi naman nanggagaling sa trusted ninyong media outlets, okay? Yung mga talagang alam nating nire-research at nakabase sa factual na information yung kanilang nilalabas. As compared doon sa ibang mga social media posts, social media channels na hindi factual or nakabatay lamang doon sa kanilang personal na pananaw at hindi nakabatay sa factual evidence or factual information. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements.
Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Tayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo at meron po tayo natanggap na balita. Ano po? Galing po ito sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Batay po sa naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, binasura po nila ang motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan, hinggil po dito sa kaso sinampa sa kanya ng ombudsman. Okay? Ngayon, batay na rin sa Sandigan Bayan 3rd Division, naglabas na po ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Marcoleta. Kasama na rin dito sa order na ito ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama na rin po dito si dating Congressman Michael Defensor at iba pang dalawang kapwa akusado. Okay? Nananatili ngayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Rodante Marcoleta. Alright? At patuloy po tayong tumututok sa Sandigan Bayan at dito sa Senado hinggil po dito sa sitwasyon ngayon sa Sandigan Bayan dahil yun nga po, binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Marcoleta. Bagkus naglabas na po ito ng warrant of arrest. Naglabas na po ito ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Michael Defensor sa dalawa pang ibang pang akusado. Tabayan na po ninyo pa rin ang iba pang mga kaganapan na yan sa pagpapatuloy po ng pagmumonitor natin dyan sa Sandigan Bayan. Samantala sa iba pang kaganapan, marami pa ho tayong tututukan dito pero dakuin muna natin ang iba pang mga kaganapan tulad po nito sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa ating pagkikipag-ugnayan po sa ating Philippine Ambassador to the United States, His Excellency Jose Manuel Babe G. Romualdez regarding po sa Philippine-American Friendship Day celebration. At nasa linya ba siya ng komunikasyon ngayon? Alright. Magandang umaga po, Your Excellency, Ambassador Jose Manuel Babe G. Romualdez. Welcome po sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga sa iyo. Thank you very much po, Ambassador. Thank you very much. You. All right. So, well, the Philippine-American Friendship Day celebration, 80 years of Philippine-U.S. relations. So, how strong is the Philippines and American diplomatic relations after 80 years, Ambassador? Well, I think I can very confidently say that as of now, our relationship is probably at one of its best, mainly because of the strong defense alliance that we have with the United States, but also because of the fact that President Marcos has been able to have very good relations with the United States ever since he took office in 2022. So, sa ika nga po pagdating po sa bilateral and let's say economic ties with the US, kasi 250 years na rin po ang US based on their celebration ng kanilang Independence Day celebration. So
pagdating po sa trade, bilateral trade agreements, nasaan na po ang Pilipinas at ang Amerika? Well, alam mo, kakagaling lang dito si Undersecretary Perry Rodolfo ng BOI at DTI at pinirmahan niya yung ating Memorandum of Agreement for this Pax Silica. Ito ay pinakamalaking investment program ng US State Department, actually sponsored by the State Department, to bring in American companies like for instance Foxconn, yan na nagmamanufacture ng mga iPhones, mga ganyan. Yung mga factory nila sa China ay ililipat nila sa atin once this Pax Silica has been established. No? This is mainly because of the fact that we have critical minerals that we can offer. So we're going to put together a package where kasama yung ating mga critical minerals that we will be able to now offer to the United States as part of our economic trade. Malaking project ito at I'm sure lumabas na dyan yung news na meron nang plano to lease 4,000 hectares dyan sa New Clark City for this particular project. This is a major investment coming from the United States at we're really looking forward to it because talagang this is really going to create millions of jobs for our country, for our countrymen. All right. And of course, Ambassador, matanong ko na rin po kasi dito nakakarating po sa ating mga kababayan dito yung plano po ng Estados Unidos na i-push na ibalik sa Estados Unidos ang business process outsourcing back to the US, yung operations nila. At maraming nangangamba na maraming mawawalan ng trabaho ng BPO industry dito sa Pilipinas. Can we confirm na meron ba talagang push ang US government sa panguna ni US President Donald Trump na ibalik ang mga BPO industries, lalo na yung mga American-owned companies na ito, pabalik sa US? Well, maraming mga planong ginagawa ng US dyan. Pero nakausap namin yung mga kung sino-sino man na well, umpisa tayo sa Congress. No? Meron silang plano to tax those BPOs that are doing business outside para ibalik sa Amerika. Pero ang latest information namin ay hindi na nila itutuloy yun. And mainly because many of these BPOs, especially like for instance yung Concentrix that is already established in the Philippines, they have been able to explain to the US Congress that it will be impractical for them because of the fact that they've already established these BPOs outside. And it is much more efficient and more economical for them to be able to do so. To bring them back to the United States really will not make much of an impact on the American economy. So on that score, mukhang yan hindi na matutuloy yan. On the other hand, meron naman yung plano naman sa FCC. Meron naman yung kanilang, it's a technical rules that they're going to follow. Pero ang kausap rin namin dyan, ang Pilipinas ay hindi nila isasama. So far, that is the information that we have received. But we are following that and we're tracking that. Naninigurado tayo dahil yun na nga, ang ating relasyon sa Amerika iba eh. In fact, even itong trade agreements natin sa US, meron nga yung 19%, now we're back down to 12.5%. Marami kaming usapan dyan sa Commerce Department dito Commerce Department dito sa US na we will have a lot of exemptions like what we had before. At saka yung 12.5%, which is what they call the 301, yung that we're being monitored for child employment. Yan na mariresolve natin yan. Again, because of this special relationship that we have with the United States. All right. Just recently, Ambassador, the World Bank gave its nod sa atin sa Pilipinas as a upper middle income country status. Sa tingin po ba ninyo, Ambassador, this upper middle income status can also help encourage more investors from the US papunta dito sa Pilipinas? Definitely. Dahil, alam mo, one of our biggest assets is yung ating human resources. What we call the sweet spot. We have 40% of our population is of that between the ages of 25 to 35 or 40, which is the most productive
time of our lives. So alam natin yan. So that is very helpful. And if we are now in the middle income bracket, that is even more again, because obviously they will have more funds to be able to spend, and at the same time a potential to have better economic progress for the country as a whole, and they will be more productive and they'll be paid much better. Ayun, okay. And siyempre po, itong matanong ko na rin po, Ambassador, kunin ko na po yung pagkakataon. Today, as we speak, mamayang hapon, oras sa Pilipinas, will be a very historic, sabi nga po ng iba, a very historic date dito sa Pilipinas, because this is the first time na magkakaroon ng impeachment trial sa isang Vice President ng Pilipinas sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. How, sa pag-monitor po sa pakiramdam ng ating Philippine Embassy, paano ito tinitignan ng ating mga Filipino diaspora sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, especially with this impeachment trial to start today, Manila time, this afternoon? Well, to be very candid about it, there is a divided yung pag-isip ng ating mga Filipino-Americans dito, dahil some are saying that this is purely a political move. However, there are also some that see that this is at least a situation where any high government official will have to be accountable for whatever wrongdoing they have done. No? But nonetheless, iniintay pa rin nila yung mga kailangan na ma-indict o be brought to justice yung mga those responsible for the flood control. Marami rin nag-iintay na ganyan. So, at the end of the day, whatever we do, we have to make sure that all of those moves have to be made to make us credible. Dahil obviously the corruption issue in the Philippines is one of those that will affect our economy and how investors will be able to look at us if we can be a stable country or not. No? So yan lagi ang sinasabi namin sa ating mga government officials dyan, na kung sana gawin natin yung tama, dahil mas malaki yung mawawala sa atin kung talagang wala tayong ginagawa in terms of the political stability in the country. All right. Now, going back to the relationship between the Philippines and the United States, alam ko pong for so many years, especially nang lumala o sabi na natin umigting ang konfrontasyon dito sa West Philippine Sea, the US has been very supportive of the Philippines. Pero sa puntong ito, now that the US is of course focused also in the Middle East, paano po ngayon ito? Do you think tuloy-tuloy pa rin po ang suporta ng US dito sa atin when it comes to the West Philippine Sea issue? Yes, definitely. Dahil marami tayong mga ginagawa in terms of our defense strategy with the United States. At saka yung Indo-PACOM or the Pacific Command, it has been renamed as the Pacific Command, based out of Honolulu. Marami silang mga agreements sa ating armed forces dyan. Yung mga visiting forces, yung maritime exercises, tuloy-tuloy lahat yan. At they have many assets that are still stationed within the general area of the West Philippine Sea. So it's important for the United States, and it's important for us that the presence, not only for us, but the ASEAN region as a whole, that the presence of the United States continues to be here or there in the ASEAN region. Kasi obviously we want it to be, we don't want one country to have dominance over that area. Lagi ko nga sinasabi dito na yung example din sa Strait of Hormuz. Yes. It's an example that one country can actually control it and can actually have a choke on the global economy. The same thing can happen to us in the South China Sea. Kung merong isang bayan ay magkocontrol sa area na yan, $5 trillion worth of cargo or trade will be affected severely by having one country call the shot, so to speak. That's true. Pero of course we have this 80 years of
continuing strong relationship between the US and the Philippines. Pero ano pa sa tingin nyo kaya, Ambassador, ang mga challenges na pwedeng kaharapin ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng Amerika, kung meron man kayo nakikita, and how can we, the Philippines and the US, exert more effort para itong 80 years ay maging another 80 years of stable and remarkable diplomatic relationship between the US and the Philippines? Ako sa tingin ko, sa totoo lang, mainly because of our people-to-people ties. That is the one that really bind us together. Sa lahat ng mga pag-iikot ko dito sa Amerika, we have so many Filipino-Americans or Filipino heritage in all 50 states. And all of them are thriving. All of them are very much appreciated in their communities. Some of them have already gone into elective office. We have several now government officials or now in Congress of Filipino heritage, and that is what keeps our relationship strong. Talagang malakas ang relationship natin sa Amerika dahil we have now 4.5 million Filipinos or Filipino-Americans here in the United States. We have about 200,000 to 300,000 that are here working here on a visa. We have several students, exchange students that are also going to school here and universities. All of that contribute to that stable relationship. At the end of the day, maski anong mangyari talaga, we really have an affinity towards the United States. Sinabi ko nga sa ating mga kaibigan dito, we were under the Spanish colonial rule for 350 years and only 50 years with the United States. Pero mas lalo tayo pumapanig sa Amerika. Mainly because we believe in the same kind of freedom and the kind of values that the US has, which we are now, hopefully we're enjoying. At the same time, the system that we have chosen to follow is the democratic system similar to the United States. That's probably one of the main reasons why our affinity towards this country is very strong. Yes, that's true. Well, with that, Your Excellency, maraming salamat po. Thank you very much for joining our program today, Your Excellency. Maraming salamat din sa inyo. Good day to you. Thank you. Good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to the United States, of course, ang ating pong Philippine Ambassador, si Ambassador Babe Romualdez. Alright, sige, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tayo po ngayon ay nasa mga huling yugtunan ng ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod na kasama ninyo sa loob ng 1.5 oras dito sa ating special edition ng Global na Tayo ngayon July 6, 2026. Tumutok tayo sa mga maaring maging kaganapan para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po, nakausap natin, nakapanayam natin si former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayong ngayon, House Prosecution Panel Advisor. Nakapanayam din natin si Senator Erwin Tulfo na siya ring tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para naman sa preparasyon ng Senado para po sa unang araw na ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mensahe para sa publiko. Napakaganda po ng mensahe ni Senator Erwin Tulfo sa ating publiko na ito pong impeachment trial na ito should not be because of one person. Ibig sabihin, dapat tutukan ito ng taong bayan. At yung kung sino man ang magiging involved dito sa impeachment trials na ito, dapat yung magiging pananaw nila dito ay hindi para sa kapakanan ng isang tao, kapakanan ng isang grupo, o hindi dahil sa sabihin nating utang na loob mula sa isang politiko, kundi dapat ang dapat tinitingnan dito yung kapakanan talaga ng taong bayan. Talaga namang silang naglukluk sa mga mambabatas na ito sa pwesto na kanilang hinahawakan ngayon. So sa taong bayan, sa konstitusyon, ang dapat na loyalty ng mga mambabatas. Hindi sa isang tao, hindi sa isang political group, hindi sa isang religious group o kung sino man. Ang dapat na loyalty ng mga mambabatas at mga involved dito sa impeachment trial na ito ay para sa taong bayan, sa Pilipino at sa konstitusyon. Magandang mensahe po yun. Sana ganun lagi ang iniisip ng ating mga mambabatas sa pagdaraos ng impeachment trial na ito mula sa simula hanggang sa matapos itong impeachment trial na ito. Alright, and of course, nakausap din natin si ang ating Philippine Ambassador, Babe Romualdez, mula po sa ating Philippine Embassy to the United States. Hinggil sa 80 years of diplomatic relations between the Philippines and the United States. Napakalawak na rin po ng ating diplomatic relations with the US. At siyempre, nakausap din natin si Professor Louis Montemar. Pananaw naman ng isang sociologist at isang political analyst hinggil dito sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, subaybayan po natin mga kababayan. Yung ating mga kababayan sa labas ng bansa, yung mga kababayan natin dito sa loob ng ating inang bayan, subaybayan natin ang mga kaganapan na yan. Sapagkat kung gusto nating malaman ang katotohanan, tumutok tayo. At nasa sa atin ngayon ang discretion, ang prudence, ang discretion, ang pananaw kung ito bang mga ilalatag sa unang araw at sa mga darating na araw sa impeachment trial is worth watching and is worth knowing para po malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.